Isang mapagpala at magandang umaga sa inyong lahat mga bata. Ako ang inyong guro, Binibining Rayapel o Logroño. Ikinagagalak kong makasama kayo sa ating pagtatalakay ngayong araw. Siguraduhin kayo ay nasa isang tahimik na lugar at handang-handa na ang inyong mga sarili upang makinig at matuto sa ating bagong aralin. Bago tayo mag-umpisa, narito muna ang mga layunin na dapat nating makamit sa pagtatapos ng ating aralin. Una, makikilala ang na, nang at si bilang mga pang-angkop. Pangalawa, masasabi kung kailan dapat gamitin ang na, nang at si sa pangungusap. Pangatlo at panghuli, maunawaan ang kahalagahan ng kaantasan ng pang-angkop sa wika, lalo na sa paglalahad ng kaalaman. Ayan, narinig ninyo ang ating mga layunin sa araw na ito. Handa na ba kayo mga bata? Kung handang-handa na kayong makinig at matuto, magbigay nga kayo ng isang napakatamis na ngiti bilang sinyas na ikaw ay handa na. Ayan, mukhang handang-handa na nga ang lahat kaya dumako na tayo agad sa isang kapanapanabik na laro. Ang larong ito ay tinatawag nating pick to word. May dalawang larawan akong ipapakita sa inyo sa bawat slide. Ang gagawin ninyo ay pagsamahin o pagugnahin ang mga larawang ito sa inyong isip upang makabuo ng tamang salita o parirala. Tingnan natin ang ating halimbawa na nasa screen ngayon. Sa unang larawan ay may isang batang lalaki at sa ikalawang larawan naman ay may matabang figura. Kapag pinagsama natin ang dalawang larawang ito, ang mabubuo nating sagot ay batang mataba. Madali lang, di ba? Sabayan nyo akong suriin at hulaan ang mga susunod na slide. Dumako na tayo sa unang bilang. Mayroon tayong larawan ng dahon at larawan ng tuyo. Ano kaya ang mabubuo nating salita rito? Pag-isipan ninyo ng mabuti. Tama! Ang sagot ay dahong tuyo. Magaling! Napansin niyo ba ang titik G na idinugtong natin sa salitang dahon? Mamaya ay aalamin natin kung bakit natin ito inilagay. Para naman sa ikalawang bilang, may larawan ng isang masipag na tao at larawan ng mga mag-aaral. Subukang hulaan ang sagot. Mahusay! Ang tamang sagot ay masipag na mag-aaral. Ginamitan natin ito ng salitang na upang pag-ugnayin ang dalawang salita. Tingnan naman natin ang ikatlong bilang. May pintura na kulay pula at may larawan ng mata. Ano kaya ang mabubuo nating salita rito? Tama! Ang sagot ay pulang mata. Magaling! Idinikit naman natin ang titik nang sa dulo ng salitang pula. At para naman sa panghuling bilang, may isang masayang emoji at may larawan ng mukha ng isang tao. Ano naman ang mabubuong salita rito? Tumpak! Ito ay masayang mukha. Nilagyan din natin ng sa dulo ng salitang masaya upang maging suwabe pakinggan. Ano ang inyong napansin sa mga nabuo nating salita, mga bata? Tama, ginamitan natin ang mga ito ng mga katagang na, nang at si upang pag-ugnayin ang dalawang magkaibang salita. At iyan nga ang ating paksang tatalakayin ngayon, ang pang-angkop. Sabayan ninyo akong basahin ang kahulugan nito na makikita ninyo sa inyong screen. Ang pangangkop ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan upang mapaganda at mapadulas ang bigkas ng mga salita. Upang mas madali ninyong maunawaan, may gagamitin tayong analohiya o halimbawa sa totoong buhay. Isipin ninyo ang inyong sapatos at inyong paa. Kung kayo ay maglalakad o tatakbo ng walang medyas, hindi ba't masakit at magaspang ito sa paa?
Ang pang-angkop ay parang medyas. Sila ang nagpapatulas at nagsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng dalawang salita para maging komportable at masarap pakinggan sa ating tainga. Ngayon naman ay talakayin natin ang tatlong uri ng pang-angkop. Unahin natin ang pang-angkop na na. Basahin natin ang tuntunin nito na nasa screen. Ang pangangkop na na ay ginagamit kapag ang sinusundan na salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa titik na N. Halimbawa, maliit na lapis. Tandaan, kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig, hiwalay nating isinusulat ang salitang na. Ngunit tandaan na may exemption ito, maliban sa titik na N. Halimbawa, kung ang unang salita ay masipag at ang kasunod na salita ay mag-aaral. Kapag pinag-ugnay natin ito gamit ang tuntunin, ang tamang sagot ay magiging masipag na mag-aaral. Mahusay! Dako naman tayo sa ikalawang uri, ang pang-angkop na nang. Basahin natin ang tuntunin nito. Ang pang-angkop na nang ay idinidikit sa unang salita kung ito ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, masaya plus mukha equals masayang mukha. Tandaan natin, kapag ang sinusundang salita naman ay nagtatapos sa patinig, hindi natin ito isinusulat ng hiwalay, kundi idinidikit natin ang titik ng sa mismong dulo ng unang salita. Halimbawa, kung pagsasamahin natin ang salitang sariwa at ang salitang isda, ano ang magiging tamang parirala? Pag-isipan ninyo. Tama, ang sagot ay sariwang isda dahil idinikit natin ang nang sa salitang sariwa. Napakagaling! At ang huling uri ay ang pang-angkop na G. Sabay-sabay nating basahin ang huling tuntunin na nasa screen. Ang pangangkop na G ay idinidikit sa unang salita kung ito ay nagtatapos sa titik N. Halimbawa, dahon plus tuyo equals dahong tuyo. Tumpak! Kapag ang salita naman ay nagtatapos mismo sa titik N, idinidikit lang ang titik G sa dulo nito upang maging mas suwabe ang bigkas. Para sa ating pagsasanay, kung pagsasamahin naman natin ang salitang bayan at ang salitang maganda, ano ang magiging sagot natin? Isipin ninyo. Napakahusay! Ang tamang sagot ay bayang maganda dahil nilagyan natin ng titik G ang dulo ng salitang bayan. Naintindihan ba ng mabuti ang ating aralin tungkol sa pang-angkop na nanang at G? Kung naintindihan ng lahat, magpatuloy na tayo sa ating maikling pagsasanay. Upang malaman ko kung talagang naintindihan ninyo ang ating talakayan, may pasasagutan ako sa inyo. Narito ang ating panuto. Suriin ang dalawang salita sa bawat bilang. Sabihin lamang kung anong pang-angkop ang dapat gamitin upang mapag-ugnay ang mga ito. Titingnan natin ang bawat bilang sa screen at ibibigay ko ang tamang sagot pagkatapos ng ilang segundo. Ang tamang pang-angkop para rito ay pang-angkop na G dahil nagtatapos sa titik N ang salitang masunurin. Magaling! Ang sagot naman dito ay dahong luntian dahil nagtatapos din ito sa titik N. Mahusay! Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay maliksing tigre dahil nagtatapos naman sa patinig na ay ang salitang maliksi. Tama!
Para sa ikaapat na bilang, ang sagot ay masarap na ulam dahil nagtatapos sa katinig na P ang masarap, kaya hiwalay ang salitang na. Magaling! At para sa huling bilang, ang tamang pang-angkop ay pang-angkop na nang dahil nagtatapos sa patinig na A ay salitang maalaga. Napakagaling! Tunay ngang kayo ay natuto dahil alam kong nasagutan ninyo ng tama ang ating gawain. Ngayong alam na ninyo kung kailan ginagamit ang mga pang-angkop na, nang at G, may isang napakalagang tanong akong gustong iwan sa inyo na makikita ninyo sa screen. Bakit kaya mahalagang matutuhan natin ang tamang paggamit ng mga pang-angkop sa ating pakikipag-usap o pagsusulat? Mahalaga ito dahil sa tulong ng pang-angkop, nagiging maganda at madulas pakinggan ang mga salita kapag pinagsama-sama natin sila sa isang pangungusap. Bukod dito, ang tamang paggamit ng pang-angkop ay nagpapakita ng kalinawan sa ating mensahe upang hindi maguluhan ang nagbabasa o nakikinig sa atin. Sapagkat kung mali ang paggagamitan nating pang-angkop, baka maging iba ang kahulugan ng sinasabi natin. Katulad din sa totoong buhay, mahalaga na ang ating mga sinasabi at ginagawa ay magkaangkop o nagtutugma. Kung paano natin pinag-uugnay ng tama ang mga salita, dapat ay ganito rin natin pinag-uugnay ng may pagmamahal at respeto ang ating pakikitungo sa ating kapwa. At ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Maaari ninyong i-post muna ang video na ito at kumuha ng inyong sagutang papel. Basahin ninyo ang mga parirala at tukuyin ninyo ang tamang pang-angkop na dapat gamitin sa bawat patlang. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Kung handa na kayo, simulan na natin ang pasulit.
kayo mga bata? Kung tapos na kayo, bigyan nyo nga ako ng thumbs up. Ayan, magaling! Ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo ang tamang sagot sa bawat item. Nakuha nyo ba ang tamang sagot mga bata? Mahusay! Para naman sa inyong takdang aralin na makikita sa screen, nais kong sagutan ninyo ang tatlong katanungang ito sa inyong kwaderno. Maari ninyo itong kopyahin o screenshot upang inyong maging gabay. Ihanda ang inyong mga sarili sa pagbabahagi ng inyong mga sagot sa susunod nating pagkikita. Balikan natin sa huling pagkakataon ang kabuuan ng ating aralin para sa ating paglalahad. Ang pang-angkop ay isang bahagi ng pananalita na ginagamit upang pag-ugnayin ang mga salita, upang maging madulas ang pagbigkas ng mga ito. Ito ay may tatlong uri, ang na, ng, at G. Ginagamit ang pang-angkop na kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa titik katinig, maliban sa titik N. Samantala, ang pang-angkop na ng naman ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa titik patinig. At panghuli, ginagamit ang pang-angkop na G kapag ang salita ay nagtatapos mismo sa titik N, kung saan ikinakabit ito sa dulo ng salita upang maging mas suwabe ang daloy ng pangungusap. Sa pangkalahatan, ang wastong paggamit ng mga pang-angkop na ito ay nagbibigay ng ganda at tulas sa ating wikang Filipino. Dito nagtatapos ang ating makahulugang talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig, Baitang 6. Mag-aral ng mabuti, manatiling ligtas at pagpalain kayo ng may kapal. Paalam sa inyong lahat!